Kitty Super Tire Channel! Okay, ang topic po natin ngayon ay kumusta kaya ang iyong month of January? So, this is a January reading. Timeless naman po ito, basta January, month ng January. Kung kailan nyo po ito mapanood, Ang energy po natin ay maaari magbago. Kunin lamang po ninyo sa reading yung makaka-resonate sa inyo, and hindi po lahat laman ng reading na ito ay tungkol sa inyo dahil ito po ay isang collective reading. And today po, meron po tayong 3 groups. Ngayon, tigdadalwa po sila ng stones. Pili lang po kayo dito kung saan po kayo attracted. This is group 1, itong dalawang stone na ito. Group 2, itong dalawa. Ito naman po ang group 3. Kung saan lang po kayo naakit. Okay? Also po, pakiki-like na rin po ng ating videos. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aming channel, make sure to hit the subscribe button and also hit the notification bell para po ma-notify kayo sa bago naming uploaded na videos. Okay, start na po natin ang group 1. Maglalagay din po ako ng timestamp or link po sa ilalim, sa description box, at saka pa sa comment section. So, punta na lang po kayo, dahil ba group 2, pindutin nyo na lang po yung sa group 2. Okay po? Okay, start ko na po ang group 1. Hello, group 1! Welcome sa iyong reading. Kukumustahin po natin ang iyong month of January. So, sa group 1, ito po ang napili mo na stones. Yan. Yan dalawa. Ito po. Ilalagay po muna natin ito pong isa, stone na ito is honey calcite. Break through your limits. Yan, nakalagay po sa ilalim. And this one is rhodonite. Nakalagay, go with your heart. Okay. So, yun naman pong tarot. Meron kang the devil. Seven of Cups. Knight of Wands. Knight of Swords. Mukhang may hinahabol ka dito Nine of Pentacles. Okay, hindi nakita natin. Emperor to, Emperor. Emperor. Two of Pentacles in reverse. Four of Cups upright. Ace of Wands. And High Priestess. Okay. Okay, pile 1. Ito yung sa January mo, So, kumusta naman yung January mo? Based dito sa cards mo, pile 1, maaaring you'll be focusing on yourself muna. Focus ka muna sa growth mo. May mga plano ka siguro para sa sarili mo, pile 1. Maaaring noon, nakaramdam ka na parang wala kang wala kang lakas, o maaaring wala ka ring control sa sarili mo. Sa buhay mo, dahil sa isang person sa buhay mo, siguro may dahilan kung bakit parang feel mo bored ka. Ayan. Ito, siguro may controlling person sa buhay mo, or pwedeng yung mindset mo, yung pag-iisip mo. Kasi devil to, tapos may hawak siya dito, 'di ba? May thread. Yun nga, siguro sa buhay mo, may tao
na medyo controlling. Pakiramdam mo talagang powerless ka sa taong ito. Sa January Pile 1, magsisimula ang pagbabago sa buhay mo, pati sa connection mo. Itong pagbabagong ito ay maaring death or rebirth. Yon, death or rebirth. Maaring sa isang situation or between you and your person, parang may natapos sa cycle. Apply mo na lang sa situation mo, Pile 1. Kung ang person mo na ito ay ex mo o taong hindi nakatulong sa growth mo, maaring medyo iiwas ka sa taong ito. Hindi ka na magpapakontrol sa person na ito. Dati kasi halos makontrol na niya yung buhay mo eh. Siguro, nakaranas ka rin na parang hanggang dyan ka na lang at wala na yatang patutunguhan yung buhay mo ngayon. Buhay mo dati. I think Pile 1, makakaisip ka ng isang bagong idea para magsimula uli. Siguro mas magiging passionate ka sa bagay na ito upang mag-level up ikaw pati na rin yung pamumuhay mo. Itong sisimulan mong bagay na ito gagamitan mo rin ito ng talent mo. Maaari din magkakaroon ng biglang spark ng idea sa'yo sa January. Maaaring may makasama ka mga tao, may makipagtulungan sa'yo, Pile 1. Pile 1 sa January, maraming options ang ipipresent sa'yo ni universe, ni God. Ipipursue mo na yung mga gusto mong gawin. Magiging independent ka na. Kung ano man ang sisimulan mo, talagang lalago ito, Pile 1. Kung nakaranas ka noon ng kakulangan sa financial, may mga new doors na mag-o-open naman sa'yo. Kung anumang oportunidad na ito, Pile 1, talagang isisis mo ito eh. Dati siguro hindi ka pa sure kung tatanggapin mo ito. Pero sa January, manunumbalik na yung confidence mo sa sarili mo, pati yung passion mo, para simulan yung bagay na ito. Sa January, magiging mukha kang unattainable sa ibang tao kasi kita mo naman si Nine of Pentacles, diba? Kumikita na. Hahangaan at magiging mataas ang tingin sa'yo na nakapaligid sa'yo. Mas magiging in tune ka rin sa intuition mo Pile 1 sa January. Magiging magaling ka sa pag-connect. Magkakaroon ng malakas na connection sa universe o sa iyong God. Siguro yung iba sa inyo, maaring may aaralin ka uli. Magre-review, ganun Pile 1. Mapupuno ka ng ideas para makuha mo yung gusto mo at maging katulad ka nito ni Nine of Pentacles. Kita mo naman dito, di ba? Naabot na niya yung coins. At may possibility rin na ito talaga ay para sa'yo. Guide ka ni God and ng mga angels mo sa bagay na ito, Pile 1. Walang balakid ng hindi mo malalampasan. Sundin mo lang kung ano ang sinasabi ng puso mo. Eh, di ba sabi dito, go with your heart. Dito pala yun. Ito, sa isa. Kay Rhodonite. Okay. Dito kay Honey Calcite, sabi dito, anyone with a job to do, the brilliant but lazy Taurus. Siguro Taurus ka, iba sa inyo, o kaya kailangan mo siguro ito. Instead of banging your forehead, repeating the choice of genetics of Honey Calcite here instead. When to use it? When the barriers of abundance feel too big to power through. When it's time to stop waiting your turn. Siguro, dati kasi, siguro sasabihin mo, saka na lang. Saka ako na lang susubukan. Pero sinasabi sa'yo dito, na gawin mo na ito sa January. Pati ito Rhodonite. When it's time to drop the people-pleasing facade and start doing something that really lights you up. Siguro, yung trabaho mo, yung mga nakasanayan niya, baka may gusto kang gawin na gusto mo nang ituloy ngayong January. Ikaw nang nakakaalam nito, no? Okay, Pile 1. Thank you po sa pakikinig sa inyong reading. And God bless. Pakikilike na lang po and subscribe. Thank you. Hello! Welcome! Pile 2 sa iyong reading. Ito po ang napili mong crystals. Yan, stones. This one. These two. Black tourmaline, protect your light.
And Lapis Lazuli, ascend your rightful throne. Okay. Ano ba ito? Siguro merong mga, sabi kasi dito, kailan mo daw gagamitin si black tourmaline. Anytime you take public transportation, find yourself in a crowd, or hear that sucking sound of a coworker, family member, malignant demon, taking more from you than they are giving back. Lapis Lazuli, when your thoughts are not your friends, call on Lapis Lazuli to help you get you out of whatever your mind has gotten you into. Siguro nagiginega ka minsan. Tapos merong mga, mga vampire. Yung, vampire energy ba yung tawagin nila? Basta yung mga people na lagi na lang kuha ng kuha sa'yo, or parang nadidrain yon. Yung ganon. Parang nadidrain ka pag kasama mo sila. Nadidrain yung energy mo. Okay, start na natin. Ilatag ko lang po itong iyong tarot. Pile 2, meron kang The Hangman. Ace of Cups, Page of Swords, siguro may inaaral ka, The Star, kasi kita mo sipag kung nagbabasa, o baka intellectual person ka lang, talaga siguro student yung iba sa inyo dito. The Emperor, dito Knight of Wands, dito sa baba. Ace of Swords. Wala kasi nakalagay na, na letters, na words. King of Swords, in reverse. Naka-reverse siya. Three of Cups. And Three of Pentacles. 3-3. Siguro, significance sa'yo ang number 3, angel number 33. Yan. Okay, pile 2. Ito base dito sa cards mo. Sabi dito, oras na para mag-let go ka ng control sa isang situation. Kita mo naman dito, no? Maaring ito ay sa relasyon mo or sa isang tao. Ito pile 2 ay kung ano yung gusto mong kontrolin recently sa buhay mo. Siguro pile 2, may gusto kang maging outcome ng isang bagay o situation, pero sabi dito, take your time para mag-isip-isip. Maaring sa darating na January, pile 2, magkakaroon ka ng pagre-reflect sa sarili mo. Kung ito ay karelasyon mo, pile 2, medyo magkakaroon kayo ng pagle-let go sa outcome ng sitwasyon nyo o sa bagay-bagay na nakaka-apekto sa relasyon nyo ni person mo. Siguro may pag-uusap na mangyayari sa inyo kasi may Ace of Swords dito eh. May clear communication. Possible yon. For some of you naman, pile 2, manunumbalik sa January yung passion na nararamdaman nyo sa isa't isa ng person mo. Maari din magkaroon kayo ng malinaw nga na communication, mas magiging open kayo sa isa't isa. May papakita nyo yung tunay yung nararamdaman, pile 2. Meron din dito na magkakaroon ng healing. Sa isang situation, siguro sa katawan din, yung health mo, mas bubuti sa January. Maaari din magkaroon ka ng magkaka-renewal pile 2. Okay, renewal ng passion. Parang yung nararamdaman nyo is bago ulit ni person mo. Or, gagawa ka ng isang bagay na parang mas magiging passionate ka sa isang bagay. Parang sabik na sabik kang gawin ng isang bagay na bago. Sisipagin ka ulit. Ayun. Sa January pile 2, magkakaroon kayo ng pagsasama-sama ng family mo. Kasi kita mo naman dito, nagsasaya maaari makikipag-socialize ka sa loved ones mo, sa friends mo. Pile 2, renewal ito ng connection mo with your loved ones. Yung pinagdarasal mo, makukuha mo sa January. May mga wishes ka siguro na talagang hinihingi mo kay God. Pile 2 kayo ng person mo o ng pamilya mo ay magkakaroon ng stable na pamumuhay. Kasi di ba stable naman to si Emperor.
Meron dito, maaring siguro ipaayos ka sa tahanan mo. Ayan, ipakumpuni sa tahanan mo. Siguro nagpa-plan ka na ipa-renovate ang tahanan nyo o sa workplace mo ito, siguro. Siguro pile 2, yun nga, mag-aaral ka din kasi tamo dito, may book. Mag-aaral ka rin sa January. Lagi ko kasi napapansin talaga dito yung books So, January, magiging dedicated ka sa work mo, sa inaaral mong ito. Magsisipag ka, yan. Maraming magiging ganap sa'yo pile 2 sa January. Sa January din, mararanasan mo yung pagsisimula ng pagbabago sa buhay mo at ganun din, makakamit mo yung tagumpay na hinahangad mo. Pile 2, isa rin dito ay pinapayuhan ka na protektahan mo yung sarili mo sa negativities kasi may black tourmaline tayo dito Protect your relationship sa mga gumugulo sa inyo ni partner mo, pati yung sa family mo. Iba sa inyo dito, sa January, mararamdaman mo na parang isa kang leader. May aangat mo yung sarili mo dahil sa bagong pakikipag-collaboration mo. Na ito sa iba, maaring may tumulong sa'yo at doon magkakaroon ka rin ulit ng pag-asa. Pile 2. Pansin ko talaga dito sa Emperor, hawak talaga niya yung chess piece. Parang sinasabi nito sa akin ay ikaw may hawak ng buhay mo, ng kapalaran mo. Nasa iyo yung susi sa bagay na ito, pile 2. Nasa iyo ang desisyon para mag-grow ka, para guminhawa yung buhay mo. Kailangan mo ng matinding pag-aaral o aralin yung mga bagay na konektado sa inaasam mong ito, sa inaasam mong pangarap mo. Sa January, mas magiging productive ka, magsisimula ka magkaroon ng ideas, pile 2, na mas makakatulong sa'yo para magtagumpay. Dahil dito sa magsisimulang gumulong ang magandang kapalaran mo, pile 2, sa January, maaaring maka-attract ka ng mga inggit sa ibang tao, kaya siguro may black tourmaline. Dahil para maprotektahan mo rin yung sarili mo talaga sa mga jealous people. Okay, pile 2, thank you so much sa papanood nating reading. Please like and subscribe po sa aming channel. God bless! Hello, pile 3! Welcome po sa iyong reading, pile 3. Ito pong napili mong mga crystal, dito sa ating stone deck. Yan. Ito si Jasper. When you want to get back into your body after stressful work week, a long flight, or elite meditation session, strengthen your foundation. Tapos si Hematite, align to your wholeness. When you feel stuck, it's that moon time of the month when you want to pull energy from the earth below and use it to make big things happen. Who needs it? Anyone stagnating or spun out on something like a new crush or lifelong existential dilemma. Okay. Sabi dito, you're gonna want to move out of my way. Okay, tingnan natin. Si Jasper, tsaka si Hematite. Okay. Pinapili mong crystals Pile 3. Sa tarot mo, meron kang Justice card. Five of Cups. Green, ha? The High Priestess. Yan. Pansin mo, lahat sila nakapikit. Ten of Wands in reverse po. Ito naman po ay Four of Cups. Five of Wands. Magician. Seven of Cups. Ace of Cups. Six of Cups and Lovers. Siguro sa relationship to, connections. Kita ba? Okay. Start na natin. Okay, base dito sa cards mo, pile 3. Pile 3, siguro feel mo stuck ka or sobrang stress sa situation or sa work mo.
Kung may mga taong gumawa din ng masama sa'yo noon, ginawan ka ng issue, magkakaroon ng justice sa situation mong ito, pile 3. Itong mga tao na napagtulungan ka noon, sila na magkakagulo. Ayan o, justice card. Tapos ito, yung 5 of Wands. Sila na magkakaaway-away. Sinasabi ko lang dito na yung nakikita ko. Dahil pile 3 sa ginawa nilang masama sa'yo noon, sa January, magsisimula na nilang matanggap yung epekto or karma na ginawa nila sa'yo. Okay, babalik na si karma. For some of you, pile 3, may ex ka. Kung may ex ka o pwedeng kayo pa nitong taong ito, nagsisisi na itong person mo. Pakiramdam niya kasi sinayang niya yung pinagsamahan ninyo, nasira ng taong ito yung trust na binigay mo sa kanya, pile 3. Pero pile 3 sa January, maaari magtangkang manumbalik sa yung person mo na ito. Naalala ka ng taong ito at para sa kanya, ikaw ang soulmate niya. Sa January, may mga suitors na makikilala ka, maaari din na manumbalik sa iyo yung si ex. Itong taong ito ay maaari may mga naging options noon. Siguro marami din siyang in-entertain, pero sa'yo pa rin, niya gusto ibigay yung cup of love niya. Ito. Magkakaroon din ng completion ng chapter sa buhay mo, pile 3. Kung medyo nawawala ng spark yung relasyon yun ni person, maaari magsimula ulit yung pagpapakita ng love ninyo sa isa't isa. Kita mo naman napaka-sweet. Nakikita mo naman siguro naman puro ang daming cups dito. Yan. Magiging sweet sa'yo yung person mo, maaari magkaroon kayo ng time magkasama. Siguro pile 3, drain na drain ka na, pagod ka na maghintay, pero may new offer sa'yo sa universe. Siguro nakafocus ka na sa mga nasayang noon, pwedeng materials to, or mga opportunities noon. Ikaw nang umalam, pero may mga bagong darating sa'yo, maaring love offer din ito, or blessings. Maaari din pile 3 na makakaranas ka sa January ng sense of fulfillment, mas magiging magaling ka din sa pagdedesisyon, mas lalakas ang gut feeling mo, dahil sa malakas mo rin na intuition, may kakayahan kang mamili sa lahat ng offer sa'yo na talaga makakabuti sa'yo, pile 3. Kung nabigo ka noon, pile 3, may nawala siguro sa'yo noon, parang dito kita mo, parang hinigop lang dito nung hole, yung laman nitong mga bowl dito. Yan, di ba? Pero, dahil sa positive ka, yan, dahil dito kay Magician, positive ka, positibo ka, at isa kang manifester, makukuha mo yung dapat na para sa'yo. Maaring higit pa ito sa nawala sa'yo, pile 3. Dahil dito mababawasan na rin yung mga bagahe na dala-dala mo, pile 3. Maaring problema ito na nagpapabigat sa'yo. Yung mawala. Or mas gumaan-gaan sa January. Sa January, pakiramdam mo, nag-heal ka. Pakiramdam mo, mabubuo ka na. Siguro dahil yun sa blessing na ibibigay sa'yo sa simula ng taon, mas magiging matibay na rin yung pundasyon mo sa sarili mo, nasa iyo na yung magic. Kita mo naman hawak mo na dito. Dahil sa hard work at sa pagiging positive mo, mamamanifest mo yung mga wishes mo sa January. Okay, pile 3. Thank you so much po sa pakikinig sa yung reading. Pakikilike and subscribe na lang din po sa aming channel ni Miss Kippy. And God bless. Thank you. Okay, at dyan na po natatapos ang ating reading for pile 1, 2, and 3. At nawa sana po ay maging divinely guided po tayong lahat sa bawat desisyon na ating gagawin. At kung nag-resonate po sa inyo ito at hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa bago naming uploaded videos. Bye!